Sa Sagada, sa halip na kandila, saling o fatwood na binasbasan ng pari ang sinisindihan sa sementeryo tuwing undas. Kung bakit, alamin natin sa Balitang Pambansa ni Valerie Jane Taguba ng Philippine Information Agency, Cordillera. Tuwing unang araw ng Nobyembre, nagliliwanag ang sementeryong ito sa Sagada kasabay ng pagsisindi ng mga residente ng saleng o fatwood bilang paggunita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang obserbasyong ito na tinatawag na panag-aapoy o pagsisindi ng apoy ay naiiba dahil sa halip na kandila ang sisindihan, gumagamit sila ng saleng upang magsiga malapit sa mga puntod. Ito ay bilang pag-alala at pagpaparangal sa kanilang mga yumao. To have warmth, give warmth to our dead loved ones. Maki-anido na to parang magbo-bonfire tayo para sila. They want to be close to their dead ones by building a fire and have a bonfire with them. Because we believe that they are still in there. After nung panag-apoy, siguro po mga around 7 to 9, pupunta po kami sa isang bahay. Tapos doon po kami kakain. As a family po. Kadalasang nagsisimula ang tradisyon sa isang misa sa hapon at ang pagbendisyon ng mga saleng bago magtungo ang mga residente sa sementeryo. Mag-iikot din ang pare upang bendisyonan ang mga puntod. Kasabay ng pagsapit ng dilim, sisindihan na ng mga residente ang kanilang saleng malapit sa mga puntod. We have to make sure that it's safe. When we do it, it should be safe and it should be done na walang gulo, na walang apo, na mag-wildfire siya o it's parang regulated na. Ang tradisyon na ito ay sumisimbolo ng malalim na ugnayan ng komunidad sa kanilang mga ninuno at ang pagrespeto nila sa mga pumanaw na. Paalala ng mga opisyal, ang panag-aapoy ay hindi turismo, kundi ito ay isang tahimik na tradisyon na may malalim na kahulugan para sa komunidad. Mula dito sa PIA Cordillera, Valerie Jane Taguba para sa Balitang Pambansa.